Praise the Lord! Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Come on. Wow. Sino yan? Hallelujah. First and foremost, I just want to appreciate and honor Pastor Joey Magundayaw. I think nasa Pilipinas sila, no? Hi, Pastor. And also to Bishop Ted and to all the family, Pastor Lily. They've been our friends. Not only friends, of course, we are brethren na magkakapatid kay Kristo. Yung aming mga bishop ay magkakabarkada. Kaya, Uncle, hello po, Bishop. And also, would like to thank God for inviting me, si Pastor or Brother Alexis and Sister Len. And the whole gang, I miss this praise and worship. Praise the Lord. Okay, mga kaupo na po tayo. And tayo ulit. Joke lang. Okay, mamaya. So, it's been a while, no, na since ako po ay nag-speak sa inyo and I'm so excited kasi I've seen a lot of new faces here. Wow, talagang the Lord is adding souls here. Amen? And I do believe at the end of this year, this place will be filled with, physical souls talaga. No? Kasi dati, no, last time na nag-preach ako rito, sabi ko, I declare, amen? Bibigyan tayo ng maraming souls, kaya nagkakatotoo. Sabi mo sa katabi, salamat sa pag-iimbita. Ayun, at mapupuno pa talaga ito kapag nag-invite pa tayo lalo. Tama? So I think we have 100 chairs here, almost, right? And I believe na kayang-kayang punuin ng Diyos ang simbahang ito. Praise God. Okay, for that, I would like to share a message. Just give me an hour and 1 hour and 3 days. Then 1 hour lang po, and then I hope na si Lord kumilos sa ating kalagitnaan. So if our text is ready, 1 Samuel chapter 15, dalawang verses lang, verse 35 and chapter 16, verse 1. 1 Samuel chapter 15, verse 35 and 16, verse 1. Okay? So, okay, yan po. Thank you so much. So, if you have your Bible with you, kung kayo po'y may dalang iPhone International Version. Kung wala naman, sige, tayo po tayo. Nandiyan na po sa screen yung ating pag-aaralan for this afternoon. Are you excited for God's Word? Okay, so while we are reading this verse, I would like everyone to read it with feelings. Okay lang ba sa inyo yan? Yung may mararamdaman ka talaga. Amen? Hindi lang yung parang inaantok na nagbabasa. Okay? Nag-uumpisa pa lang tayo, inaantok ka na. Verse 35, okay? So, mag-amen ang lahat ng inaantok. Amen! Sabi ko lang, kakasabi ko lang. Okay, basahin po natin, verse 35. Let's read, 1, 2, 3, go. Until the day Samuel died, he did not go to see Saul again, though Samuel mourned for him. And the Lord was grieved that he had made Saul king over Israel. Next verse. Yan. Now the Lord, let's read please. Now the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons. Tayo po ay pumikit at manalangin. Aming Diyos, thank you so much, Holy Spirit, for being here with us today. Lord, at the first strum of the musical instrument, and we heard the voices of your people who are leading us in our worship. Lord, here in this church, we felt already your presence. Kaya alam namin, Panginoon, you are also about, Lord God, to reveal to us the mysteries of these passages na aming binasa. Lord, I do believe also that your angels are here, protecting this place, even our loved ones, wherever they are.
In-spread mo na mga angels mo, Panginoon, iingatan, Lord, lahat ng aming mahal sa buhay habang kami sumasamba sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon. If it all said and done, all glory will only belongs to you alone. In Jesus' mighty name, amen. Palakpak tayo sa Panginoon. The best clap, may sigaw na hallelujah! Amen. Sige, makakaupo na po tayo. Today, I would like to share, ang title po ng message natin is, I don't know if you have already encountered this word, decluttering. Okay, decluttering. Ano ba yung ano ba ibig sabihin ng salitang decluttering? Okay. Have you ever encountered that word? No, siguro maaaring familiar itong word na ito sa atin, but I just want to define it from my friend, no, si Gulugulo. Kilala niyo po ba si Gulugulo? Si Google. Okay. Sabi po ni Google, ang declutter na salita o decluttering is the process of removing unnecessary items from a space to make it more organized and useful. So magtatanggal daw po tayo ng mga stuff or stuffs natin, unnecessary items in our space to make it for the purpose of organizing it or using that space, same space na tinanggalan mo, para lagyan mo ng bago. O kaya, para just leave it na walang laman o open. Okay? It can be done in homes, commercial buildings, and other areas. And according to what I've researched, decluttering can have many benefits. Number one, mental clarity. So kapag nagdi-declutter ka daw, especially New Year na po, I don't know kung sino ba yung mga mahilig magtanggal ng mga gamit pag New Year tapos nagpapalit ng bago. Sino ba yun? Chinese, sorry, may mga Chinese pala, mga Chinese Filipino. Jewish, right? No, nagtatapon talaga sila kaya yung mga bed ng mga Pilipino, mga Jewish yan. Kasi pinulot nila yan, amen. Mga tukador, aparador, bed, lahat, no? Pati TV, tinatapon, kaya praise God, amen. Nagkaroon kami ng monitor because may nagtapon, no? Mas malaki po yung monitor namin kasi medyo malayo. Kaya praise God, no? Sa mga Jewish, sa mga nagdi-declutter, okay? Mental clarity po ang naidudulot niyan para yung isipan mo, no, magkaroon ka ng clearer mind and also can reduce stress and anxiety. Sabi mo sa katoy, baka kailangan mong gawin yan. Amen? Yung mag-declutter ka ng stuff mo, ng things mo. Why? For your mental health. Amen? Okay. Pangalawa, productivity. With fewer distractions, you can find what you need more quickly and focus better. Diba? Kapag ikaw ay nagdi-declutter, tinatanggal mo yung mga unnecessary items sa bahay ninyo o sa kwarto natin, ay nagkakaroon po tayo ng more productivity. No? Nagfo-focus tayo ng much better. At nakikita natin yung mga bagay na kailangan talaga natin. No? Madaling makita kasi kukunti ang gamit. Minimalist. Ika nga. Okay? And number 3, health, of course. Kapag tayo nagdi-declutter, nare-reduce yung dust, mold, and mildew, and prevent poor air quality. I have a friend, dun po sa Dubai where I came from, ito pong kaibigan natin, nag-rent siya ng 3-bedroom. Dahil medyo marami silang anak at 2 family yung nandoon. Okay, malaki yung nirentan. Malalaki yung mga rooms doon eh. Hindi katulad dito sa Canada na yung mga rooms talagang sakto lang. Pero doon talagang maluwag kasi malalaking ang mga rooms nila. Kailangan ng mga Arabo gusto malalaki. Okay? So, siguro sa isang room kasya na ang 4 na bed, no? Ganun po sila. Pero that moment, nakita ko yung room na yon na-transform into a very small space because of a lot of balikbayan box. Ang dami sa gilid, balikbayan box. Amen? Pinuno nila ng mga staff nila.
No? Kasi habang tumatagal sila, naglalagay ho sila doon para ipadala sa Pilipinas. Ganun po ba tayo rito? Okay, bahala na ho kayo dyan kung paano nyo sagutin yan. Amen. So, maraming stuff. So, pagpasok mo, instead na malaki yung pathway niya, ang liit ang sikip. Tapos may roundabout pa dito. Ganun ulit, ano? Grabe ang sikip. Sabi ko, luwag ng bahay na to before, pero habang tumatagal, lumiliit or yung space niya, tuloy yung hangin, hindi makadaloy ng maayos. Right? So, hindi maganda. Kaya mag-declutter para mawala. Kasi kami, kakalipat lang namin ng bahay. So, from 4-bedroom na house, detached house, nag-rent kami ngayon sa isang townhouse na mas maliit. Maliit yung space, pero sakto lang ho sa amin. Sakto lang. At ang maganda, mas mababa ang renta. Right? From 3,000 to 2,600 na ngayon. Okay? At I found out, marami kaming stuff na hindi na namin kailangan. So, iniwan na namin sa lumang house until matapos yung contract namin, which is until 31 pa kami doon. I-dispose na namin, pamigay. At na-found out ko, habang tinatanggal yung mga ang daming dust. That's the reason why, Pastora, my wife, is always, mayroon siyang issue ng parang inaasma siya, karoon siya ng, they call that, asthma. Ayun, ubo ng ubo, no? Sabi ko, ano ba to? Yung pala dusty na yung room namin, yung whole house namin. Nalinis yun ngayon. At praise God, maganda naman dahil nalipat kami sa bagong bahay. May lulumain ulit kami. Amen? Kasi dati, bago yung bahay nilipatan namin, ngayon, okay, after 2 years, may bagong apartment na naman, nalulumain ng mga kids ko. Right? So not only that, eco-friendly daw. No? Decluttering reduces waste and promotes more responsible consumer habits. So kapag nagdi-declutter po tayo, it helps not only yung health mo, productivity, mental clarity, but also yung ecosystem. Amen. Okay? Now, what about decluttering your spirit or spiritual decluttering? Whoa. May mga bagay kasi. Ano ba ibig sabihin ng spiritual decluttering? Everybody say spiritual declutter or decluttering. Ano ba ibig sabihin yan? It is clearing your space or your heart and your mind, your mind and your heart and your spirit from the things that you no longer need in life, for the purpose of creating another space for the next version of you to come through. Sabi mo sa katabi, New Year na. Pwede mo ba ituro? New Year na, sister. New Year na, brother. Magbagong buhay na tayo. Amen. Amen. Now, paano tayo magbabagong buhay? Paano ilalagay ng Diyos yung bago kung mayroon pang nandoon sa space na dapat matanggal para mag-create ng space for the new? Naintindihan po ba natin? Amen? So maaaring, kailangan na po natin na mag-declutter spiritually. Why? I will give you an example or a verse in the Bible that God, the Lord Jesus Christ Himself, loves to encourage people to start all over again. Diba? Gusto niya ng new beginning. Everybody say new beginnings. Sino dito gusto ng new beginnings? Taas ang kamay, new beginnings. Okay? New beginning. New beginnings. Amen. Kasi New Year no? New Year, dapat new beginnings. Dapat bagong buhay. Hello? So, tinan niyo ang sabi po ng 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new.
Kita nyo? So, Jesus said, or Apostle Paul said, if anyone is in Christ, kapag ikaw na kay Kristo ka na, isa ka ng bagong nilalang. You are now a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Okay? Tanong, papaano papasok yung new? Kung hanggang ngayon, nandun pa rin yung old things. Pastor, di ba Jesus Christ declared that anyone who is in Christ or who accepted Him as His Lord and Savior, isa ng bagong nilalang. Totoo yun, He is now a new creation. However, you have to work it out. Kasi maaaring sabihin nyo, Pastor, I've been attending the church for quite some time. No, 5 years na ho ako sa church. Pero it seems that parang wala pa rin significant na transformation in my life. Hello? Parang, Pastor, parang baby Christian pa rin siya. Ano? Siya, hindi ako. Ano? Parang, Pastor, parang hindi lumalago, walang nangyayaring maganda, at parang ganun pa rin siya. Hindi nagbabago. Wala dito nun. Sa kabilang church siguro yan. Ano? Amen? Naririnig ba kayo? Mayroon ding church dito, no? Wala dito yon, sa kabila yon. Amen? Lahat tayo rito, binabago ng Diyos. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay, now, ito na. Pastor, honestly speaking, talagang gusto ko na talagang magbago. Kaya lang, the problem is, yung pagbabago ko, parang ang bagal. You know why? Because ganito yung nangyayari. Kapag tumanggap ka kay Jesus Christ as your Lord and Savior, gusto ni Jesus maging Lord of all sa buhay mo, sa buhay natin. Tatanggapin mo siya, kumakatok siya sa pinto ng puso natin, Revelation 3:20, right? At pag pinapasok mo siya, papasok siya. Pero kailangan niyang umupo. I will dine with you and you will dine with me. Sabi niya, di ba? Sa Revelation 3:20. Okay? You want to read that? Or if we still have time. But sabi niya, kapag pumasok ako sa iyo, makikipagsalo ako sa iyo. At ikaw din makikipagsalo sa akin. So ibig sabihin, uupo siya. Saan? Sa trono ng puso mo. Amen. At pag pumasok na siya at nakita niya yung trono ng puso mo, may nakaupong iba. Nandun lang siya. Hindi siya naghahari sa buhay mo. Tinanggap mo na siya sa buhay mo, pero hindi pa siya nakaupo sa buhay mo. Amen? Hindi pa siya nagre-reign. Kaya ang pangalan ng church namin, Jesus Reign. Kaya pwede rin, no? Jesus Reign. Jesus Christ reigns. Diba? JCT, di ba? Jesus Christ, the Deliverer. Jesus Christ reigns, the Deliverer ministry. Amen? Bago bigla. Anong ginawa mo, Pastor Jan? Ba't na may R na doon sa JCTD? Lagot. Amen? Lagot na tayo. JCRTD. Jesus Christ reigns, the Deliverer ministry. Last one na yan. Bakit kinakailangan mag-reign? Sabi mo sa katabi, kailangan mag-reign si Jesus. At kapag nag-reign siya, kailangan niya ng chair para mag-reign. Right? At yung chair natin, yung heart natin, yan yung chair niya. At pag nakita niya may nakaupong iba, hindi niya pipilitin ang sarili niya na paalisin yung nakaupo. Sino ba yung nakaupo? Ikaw. Kasi ikaw nasusunod sa buhay mo. Amen. Now, kinakailangan tanggalin. Yung iba, hindi siya yung nasusunod. Si Mrs. niya ang nasusunod sa buhay ni Mister. Hello? Amen. O yung iba naman, yung kanyang trabaho ang nasusunod. Tuwing simba, wala sa simbahan.
nag-o-online naman. Hello! Hallelujah! Praise God, di ba? Amen. Sige pa daw. Okay, sige. Ngayon, dahil hindi nasusunod si Jesus kasi hindi siya nakaupo sa trono ng puso natin. Why? Kasi maraming naka-occupy doon na dapat mawala. Kaya declutter. You understand what I'm saying here, brothers and sisters? So kinakailangan magtanggal. Kinakailangan mawala yung mga bagay para tuloy-tuloy yung journey mo in your spiritual life. Well, I really wanted to, share this. Why? Because I want to see your journey in the Lord na talagang nalago kayo at hindi lang nalago, ay may nangyayari talaga sa buhay natin. Hindi yung Christian life natin, minsan tuloy-tuloy, tuloy putol, 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 tuloy-tuloy, putol, putol, tuloy, putol, putol, tuloy. Dapat tuloy, 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 hanggang dumating na si Jesus. Amen? Tama po ba? So, dapat ganon, no? Kaya lang, ito lang, kailangan nating pag-aralan ito. How to declutter spiritually. Okay? To explain this further, let's go back to our text. I will just give you, a short background of the story. Kasi yung binasa natin is all about Samuel, Prophet Samuel, and King Saul. Right? At hindi binanggit dyan si David, but David is right there, no? The son of Jesse. Amen? And he's the future king. So, Samuel represents, Saul represents the past. Samuel represents the present. While David represents the future. Sabi mo sa katabi, may magandang future sa buhay mo. Okay? May David na magandang parating sa buhay mo. Yung mga wala pang baby, magkaka-baby, David ang pangalan mo. Why? Kasi yung David, yan yung pinangako ng Diyos eh. No? Na ang meaning pala ng David is beloved or beloved. Yan ang meaning yan. No? Now, si Saul, sino ba siya? He is your past. It's like 2024. Yung iba, parang, Pastor, 2015 pa. Yung live ko, no? Parang ngayon, 2025 na ba? 2010 pa lang ah. Bakit? Kasi ang tagal na hindi ka pa rin nakapag-move on. Tagal na yan. Tama po ba? So ito na. Ito po yung nangyari. Quick background. Si Samuel, inanoint ngayon niya si Saul. Kasi si Saul, he was the people's choice to be the king, the first king. And the Lord approved it. The Lord told Samuel, you have to choose what they want. Ganyan ho ang Diyos. Hindi siya mapilit. Dahil ginusto ninyo, pangatawanan ninyo yan. Siya lang yung pinaka-qualified na king. No, bukod sa siya'y matangkad dahil head above their shoulders. Yung ganyang katangkad ho si Saul at talagang king material siya. Amen. Kung pumustura, hari. Tama? Hari ng yabang. Talagang haring-hari para sa kanila. So sabi niya, dahil yan ang choice nyo, I approve it. It's up to you now. Kasi you rejected me as the king. So, I am giving, your right. Dahil pinili nyo, ginawa nyo yan, ginusto nyo yan. Samuel, bigyan mo sila ng hari. However, itong si Saul, hindi naging maganda ang kanyang paghahari. Why? At first, okay siya eh. Pero habang tumatagal, nakikita, lumalabas yung pride sa kanya. Amen. Amen. Ganyan naman sa umpisa, no? Ganda, dami pinangako mga politiko, di ba? No, pag ako binoto nyo, sisementohin ko lahat ng kalsada nyo. Pati bukid nyo, pati mukha nyo, sisementohin ko. Daming pangako, hanggang ngayon wala pa rin na semento. Amen? Yung bigas na magkano, 20, wala hanggang ngayon. Kulelat. Para tayong nabudol. Sorry. But Pastor, why you're talking about that? Church and politics are separately
Di ba? Hindi ho separate yan kasi we are still affected, right? Amen. Oh, anyways, sideways lang yun. Now, ito na. Maganda yung umpisa, pero as time goes by, nakikita nila yung yapang nung mama. Kaya, kapag ang isang tao nagkaroon ng posisyon, nagkaroon ng authority, diyan mo makikita tunay na ugali. Ang bait-bait niya. Sister, brother, how are you? Let us kiss everyone with a holy kiss. Alam niyo yung kantang yan? Composition ko lang yun. Amen? Yung kayo kanina, mahal na mahal kita. Di ba? Bait-bait talaga ni sister. Sige, gawin nating leader sa hospitality, mga nagbibigay ng pagkain, something like that. Wow. O usher, wow. Bait eh. Wala akong pinapatamaan, di ko kayo kilala. Tapos ginawang leader, tapos habang tumatagal, umpisa humble. Pero habang tumatagal, naging hambog. Ang tanong, bakit yung bang posisyon ang nagbigay sa kanya ng yabang? No. Meron na siya noon. Itinago lang niya. Lumabas. Nung nagkaroon ng posisyon. Amen. Sabi mo sa katabi, hindi ako yun. Kabilang church yun. Narinig niyo, di ba? Mayroon. Amen. Mayroon dyan sa kabila. Okay? So now, maganda yung umpisa, pero habang as time goes by, pumapangit ang ugali, yung mayabang. Minsan pa nga, dapat hindi siya yung mag-o-offer, siya yung naging priest. Hindi niya na naintay si Samuel. Naggalit si Samuel. Sabi niya, parang medyo, foul to red flag to Kasi hindi siya priest, king lang siya, nag-offer. Na dapat trabaho ni Samuel. So first, offense. Now, ito na. Sabi ng Diyos sa kanya, sabihin mo kay King Saul, to destroy all the Amalekites because I'm giving him the power and the anointing and all the power of the heavenly host to accompany him to destroy the Amalekites because the Amalekites is the number one enemy of Israel, and not only Israel, but the whole world. Why? Because Amalekites during those times, they're so powerful nation, and according to some scholars, they are carrying the seed of the Nephilim. You know what's Nephilim? Nephilim, ito yung mga angel na bumaba, nakipag-sex sa tao, nag-create ng mga giants. Ang tawag sa kanila, mga powerful men and women na matatangkad, mga giants talaga. Mas matangkad pa kay Lebron. Yeah. Mga 9-footer eh. Saan kayo nakakita ng basketball player na 9-footer? Wala. Diba? Si Lebron ay 6'10", 6'9", sorry. Si Wimbanyana, 7'4", 7'3". Matatangkad. Pero mas matatangkad yun, mga 9 feet at 10 feet, 11, 20 feet. At saka mga wicked sila, mga angelic pero demonic. Hello? At nagkaroon sila ng relationship sa humans, nag-create ng mga ganon, Nephilim. At sabi ng Diyos, kailangan mong wasakin ang lahing ito or else it will affect the seed of the Messiah. You got it? Kaya pala sabi ko nung una, Lord, bakit mo pinapatay lahat ng ito? Pati hayop kailangan patayin. Pati bata kailangan patayin kasi they're carrying the seed that could contaminate the coming of Messiah. That's the reason. Amen? Saul probably got that instruction, but for some reason, hindi niya sinunod ng buo. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, yung inutusan mo na patayin lahat ng Amalekites, pati hayop, hindi niya sinunod. And I have regrets in choosing him to be the first king. He could be the forefathers of Jesus Christ. Yeah. Kasi yun ang kings right? Ang mga hari, hindi yan binuboto, minamana yan. No? Siya dapat ang, tatawagin sana si Jesus Christ na, Jesus Christ, the son of Saul, not the son of David.
Sayang. Sabi mo sa katabi, sayang. Sayang. Makukontaminate kasi yung seed at yun yung trabaho ng hari na yan na inutos sa kanya, kailangang lipulin lahat yan para walang lumabas, walang contamination. Nagigets nyo? Nagigets po ba natin? Kasi baka isipin ninyo, ba't gano'n naman si Lord? Pinatay niya pati hayop, kawawa naman. Pati pusa, pati aso, pati baby. Huh? Right? Parang napaka-cruel naman nun. It is because there's no redemption before. Okay? No Jesus. And Satan is sabotaging the coming of Jesus Christ. Ngayon, saan mo yan binasa, Pastor? Inaral ko yan, syempre, di ba? Hindi mo na yung babasahin, hindi mo yan mababasa-basa isang upuan. Aralin mo yan. Amen? Kasi nga, iisipin mo, yung mga tanong na yan, bakit patay lahat yan? Wala namang kasalanan, pati bata. Kasi nga, mayroong ganyan na sitwasyon. Tama? So, kailangan mong sundin. However, he did not obey it completely. So, kinaumagahan, pumunta si Samuel, at ang sabi, kumusta? Ayan, sinunod ko na ang utos mo. At yung utos ng Diyos. At sabi mo, di ba, lahat patayin. Ayan, patay na lahat. Ano yun? May kambing. May tupa pa. Akala ko pinatay mo pati hayop. Ba't mayroong tunog? Mayroong tunog hayop. Alam ko bakit hayop? Kasi may kapangyarihan din ang mga Amalekites to transport them into an animal. May lahing Pinoy, aswang. Amen? Ay, nako. Sabi ko, nung na-found out ko yun, kaya pala pati hayop pinapapatay kasi nagta-transport or nagta-transform into an animal. Mag-amen ang mga taga-Antique, sabi ko, Capiz, Bisaya. Amen. Hello po. Maayong tanan sa inyong tanan. Ha? Tama ba? Maayong aldaw. Maayong gabi. Ilocano pala yun. Maayong gabi sa inyong tanan-tanan. Naimbag nga rabi, kanyayo apo. Ilocano. Kaya nga rabad si kayo namin, taga Pangasinan. Sino ba? Sino pa ba yung nanonood sa atin? Mga Ramanam Amin Abdul Salam. Yung mga taga Rabo, di ba? Mga UAE. Amen? JCTD UAE. At dyan sa Isabela, napudot nga aldaw kanyayo amin dita. Ilan po mga taga Isabela rito? Taas ang kamay mga Isabela. Mahal na mahal mga ng Diyos sa mga Ilocano eh. In fact, when Jesus died, there's an Henry there. Alam niyo ibig sabihin nun? Ilocos Norte Region 1. Kaya mga Ilocano talaga love na love ni Jesus. Amen? Amen? Praise the Lord. Okay, now. So sabi ng Diyos sa kanya, puntahan mo. Tignan mo kung talagang sinunod, hindi sinunod. So anong sabi ng Lord sa kanya? Sabi ni Samuel, ba't hindi mo pinatay? Ang sabi ng hari, kasi nga, yung mga hayop na yan, pwedeng pang-offer. Yun lang ba? Ang dahilan? For the offering? Or maybe you don't want to kill it because you want to eat it or consume it for your own, di ba? For your own food. Maybe for his soldiers. Tapos sabi niya, to offer daw tuloy. Ginamit pa niya ang pag-o-offer. Kaya sabi tuloy ni Samuel, okay, obedience is better than to sacrifice. That's the famous verse there. Right? So, because disobedience is like idolatry and witchcraft. Kasi hindi ka sumunod. Amen. So, sabi ni Samuel, the Lord rejected you as king. So, diyan na pumasok yung 1535. Go back to 1535. Yan. Sabi niya, hindi ka na magtutuloy-tuloy na hari. Simula ngayon, naghahanap na ang Diyos ng a man after his own heart. Got it? So ito na, sabi niya, and Samuel went no more to see Saul until the day of his death. Ayaw niya nang makita over his dead body. Okay. Amen.
Amen. Sino dito, mayroon ka bang taong sa sobrang hate mo, ayaw mo na siyang makita? Ba, babait talaga, wala. Blanco yung mukha niya isa. Mukhang pinaalala mo, pastor. Tuloy, parang nare-reminisce niya yung mga nangyari in the past, okay? So nevertheless, Samuel mourned for Saul, and the Lord regretted that he had made Saul king over Israel. So even God, nagsisi din no? Nasaktan din siya. May damdamin ng Diyos. Amen? Akala natin parang, Diyos ka kasi, ako tao lang, nasasaktan din ako. Nasaktan din ang Diyos at nasasaktan. Patuloy na nasasaktan. Amen? Okay? At saka ang Diyos natin ngayon, ang damdamin niya sa ating lahat, pagmamahal. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son to judge the world, but to save it. Diba? Kaya yung mga iba sabi, oh, Pasadena, the Lord is judging you right now. Sinunog niya na. Listen, kung ang Diyos i-judge niya, ang Pasadena, i-judge niya rin ang Toronto. I-judge niya rin ang Etobicoke. Etobicoke po ba to? North York. Etobicoke dyan sa kapitbahay. Amen? Daming naganap dyan at patuloy na nagaganap. I-judge niya rin ang Brampton. Mas lalo, pastor. Ang taas kaya ng insurance ko dyan. Mga driver crazy. Amen? Kaya tumaas mo yung insurance natin. No? I-judge niya rin ang Hamilton. The crime rate there is so high right now. Diba? Do you understand what I'm saying here? Mahihiya, unfair kung hindi niya judge yung ibang bansa. Ang UAE, akala natin, UAE is a nice, good country, a perfect country. Pero ang daming nangyayaring di ba? Mga anomalya dyan. Tama? Oh, nightlife. Amen. Yung mga Araba, wow, okay. Pero pag nasa gabi, iba ang magsuot. Pero pag umaga, balot na balot. Kung i-judge niya lahat, i-judge niya ng ibang bansa. Hiyang-hiya naman yung ibang bansa pagka hindi sila ginudge. Kaya do not say, Pasadena, Los Angeles is judged. Okay, I will tell you a secret. Bakit nagkasunog? Gusto niyo malaman? Gusto niyo malaman kung bakit nasunog yung Pasadena? Dahil humangin. Nahihipan yung embers. Di ba? Wildfires. Pumunta ngayon sa bahay. Ang sumapin na yung direction ng hangin patungo sa mga bahay. Oh. Amen. Number 2 reason. Ito, sabihin ko na ho sa inyo, ang sekreto kung bakit. Hindi sila ginudge. Mahal sila ng Lord. Gustong isave ng Diyos ang bansang yan, ang lugar na yan. Kaya lang, they open up. No? The people there are so wicked na sinabi nila, kapag magpapasalamat ka, sino yung mas... Kasi I don't know kung anong game yon, Wheel of Fortune, something? Kung napanood nyo yon, sino dapat daw ang pinapasalamatan? Okay? Mom, 50 points. Ang daming points. Pagdating sa, friends, 20 points. Pagdating sa God, 0. Tapos sabi ng host, 0 because this city is a godless city. You see? They open up and they invited the works of darkness because Satan comes to kill, to steal, and to destroy. So, Satan completely destroyed because he found a doorway doon sa buhay ng mga taong nandoon. Gets? Parang ayaw niyong tanggapin sabi ko. It's my own spiritual opinion. Why? It's because of the scripture. In the Old Testament, God is judging. But in the New Testament, because Jesus died on the cross, then He wants to save a lot of people. Not to judge them. Darating ang time, i-judge niya ang tao. But not now. Sabi mo siyang katabi, not now. Kukunin muna tayo ng Diyos sa rapture. I don't know kung anong position niyo, but my position is God will get us first in the rapture. And then the tribulation period will come,
And then after 7 years, of course, punta tayo dyan sa, ganda kasi pag-aralan yan lalo na sa mga ngayon, ano ang nangyayari ngayon, no, end of times, amen? So now, sabi ng Lord sa kanya, and even God have these regrets, na sabi niya, ba't ko pinili si Saul? And Samuel mourned for the whole night. Umiyak siya, tumangis siya, sabi niya, ba't kasi naging hari pa yan, hari ng yabang, dati ang baba, dati mapagpakumbaba ngayon. So iniyak niya yan sa Diyos. Amen. Amen. And then yung verse, look at verse 16, or chapter 16, verse 1. Okay? Now the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul? Nakamove on na ang Diyos, ikaw na lang ang hindi pa. Sabi sa katabi, nakamove on ka na. Kasi nakamove on na ang Diyos. Amen? Ayun, move on na ang Diyos, oh. How long will you mourn? Tinanong niya na, Saul, abay, ba't ka tumatangis pa rin? Tagal-tagal na yan. Kasi how long I don't know kung how long yan. At I don't know kung ano yung issue mo ay gaano na rin katagal niyan. 50 years ago, nag-break kami nung ex ko. 50 years ago? Hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yan? Pastor, inutangan ako 2 years back. Hanggang ngayon, di pa rin nagbabayad. Kalimutan mo na. Di na talaga magbabayad yan. Amen? Ba't mo pa pinapahirapan ng sarili mo? Kaya ako, pag nagpapautang, gusto ko yung wala na akong sisingilin. Pastor, meron ka bang $1,000? Wala akong $500 yan. Ito, $100. Ay, teka. 50, sa'yo na. Dahil yun lang ang pera ko, 50, na para ibigay sa iyo. Amen. Of course, that's a joke, right? Pero what I mean is, kapag nagpahiram ka ng pera, isipin mo na hindi nila kayang bayaran yun. Pastor, mahirap yan Kaya nga hanggang ngayon, di ko pa rin makalimutan talaga, Pastor. But ito nga, babalik tayo dun sa tanong na, di ba? Kung ang Diyos gagawa ng bagong bagay sa buhay mo at mayroon pang nandyan sa puso mo na hindi pa nasisettle. So how could God do a new thing in your life if you still harboring that pain, that hurts in your heart until now? I have a friend, itong kaibigan ko na ito, sabi niya sa akin, and praise God kasi he or she continued in her walk with the Lord. So sabi niya, Pastor, whenever that pastor is invited here, ayaw ko talagang umaten kasi kamukha niya yung ex ko. Yung pastor na yun, kamukha daw ng ex niya. Hawig na hawig ng ex niya. Kaya kapag nagpipreach na Istanbul ako, Pastor, parang hindi totoo yung kanyang sinasabi. Sabi ko naman, hindi naman siya yung boyfriend mo. Kamukha lang, ba't ka? No? Kasi nga, hanggang ngayon, nasa puso pa rin niya yung nangyari. No. Right? Paano magbabagong taon kung hanggang ngayon, luma pa rin yung nasa puso natin? Nandyan pa rin yung mga pains and hurts. Okay? Now, Pastor, paano ako makakapag-declutter? Kasi halagang hirap din ako No, burden ko yan. Minsan, kahit na alam kong matagal nang nangyari, pero hanggang ngayon pag na-stir up, sumasama pa rin yung puso, yung pakiramdam ko. So paano ba yun, Pastor? How can I move forward? How can I go to the new thing or the destiny that God wants me to experience? Diba? Yung breakthrough, paano ko ito mararanasan spiritually? How can I grow in my spiritual life if mayroong mga bagay na kailangang i-declutter, kailangang tanggalin sa aking buhay? And how can I proceed? How can I do it? Handa na po ba tayo? Gusto niyo pong malaman? Parang ayaw nung iba. Si ate lang ate. Tayo lang mag-usap nito. Sige, Pastor. Sabi niya, sige, Pastor, sabi mo. Okay? Gusto niyo pong malaman? Okay, isa pong palakpak. Come on, the best clap, the best clap. Okay, yan. So, how to declutter? Number 1, let go. Sabi mo si katabi, let go of control.
Amen. Amen. Sino dito mga control freak? Yung gusto kinukontrol, pati asawa mo kinukontrol mo, ha? Amen. Sino dito gustong mag-let go of your control? Taas ang kamay. Sabi nung isa, let go muna, dali! Kinukontrol niya yung sagot. Amen. May mga bagay kasi na hindi mo na kayang kontrolin. Ano yun? Actions ng ibang tao. Right? Hello? Kung anong ginawa nila, you cannot control. So, let go of control. Hello? Once na ginawa mo na si Jesus as your Lord and personal Savior, then you say, God, ikaw na pong bahala. Ipinagkakatiwala ko na ang buhay ko sa inyo. Amen. Why? Kasi maraming bagay hindi mo kayang kontrolin. Yung inflation, hindi mo kayang kontrolin. Yung economy, yung immigration, nag-aantay ka ng papers mo, hanggang ngayon, hindi pa rin lumarating. 2024 na, simula pa nung 2020 ako nandito, wala pa rin akong PR, pastor. Hindi mo kayang kontrolin yun. Amen. Are you still with me? So, ipakontrol mo na sa Diyos. Tama? Amen? Kasi ang pinakamahirap na gawin yung kontrolin, yung damdamin, aksyon ng ibang tao. Pero ang pinakamadaling gawin ay yung isurrender mo lahat sila sa Diyos. Yung asawa mo, pastor, alam mo, burden ko talaga. Ilang years mo ng burden yan? Ilang years mo ng burden yan? 15 years na, pastor. Ha? 15 years na rin akong hindi umatin kasi birthday ko. Istanbul talaga ako sa birthday. Di ba may isang mga ganyan tao no? Nakita nung mama, nagmamaneho siya ng pickup. Tapos nakita niya, dinaanan niya yung isang lalaking nakadala ng isang kabang bigas. Nagbigat. Naawa siya, binalikan niya. Ma, sakay na! Sumakay ho yung mama sa likuran. Tapos tuwang-tuwa naman siya pag nagmamaneho. Maya-maya, tignan niya ho sa rear mirror niya. Nakita ho niya yung mama, may dala-dala pa rin niya yung isang sakong bigas sa likod ng pick-up truck. Ha? Pwede naman niyang ibaba. Amen. Ba't niya dala-dala nakahawak doon sa pick-up? Mabagal lang po. Bagalan niyo lang po. Ba? Pwede mo naman nang ibaba Bigay mo na kay God. Sabi mo sa kanila, bigay mo na kay God. Yung anak mo, hindi mo talaga makukontrol yan. Lalo na kapag yan 18 na. Amen. Kasi kung yan lang pinili niyang buhay, hindi mo yan. Ang kailangan mo lang gawin, gabayan. Di ba? Kaya tumanda ka na ng mabilis. Bakit? Kasi, saan ka punta? Saan ka galing? Sinong kasama mo? Huwag ka pumunta niya. Pambira, 40 na yung anak mo. Hindi mo na makukontrol. Kaya sabi ng Diyos kay Samuel, hindi mo na kayang kontrolin yung action ni Saul. Ganyan na talaga siya. Yan talagang pinili niya. Choice niya yan. Tama po ba? Okay? So, pag ang anak, dumating sa point na gano'n, 18, pataas, hayaan mo na siya, guide mo na lang siya. Pero kapag 18 below, ayan. Kaya sabi ko sa bahay, hanggat nandito kayo sa bahay ko, susunod kayo sa akin. Kontrolado ko kayo lahat. Ang kinakain ko, kainin nyo! Kasi gulay, ayaw nilang gulay Oh. Habang ako ang hari dito. Amen? Tapos, si misis ko naman, minamasahin niya ako. Sige. Tama? Kasi kung hayaan lang nila, sige, bahala ka na, mag-iPad ka, sige, mag-cellphone ka, yan, sige, gawin niyo lahat ng gusto niyo. Kukuya-kuya-kuy ka naman doon, wala kang ginagawa. So pagdating ng araw, problema mo rin yung mga anak mo. Tama po ba? Balanse lang. So, kapag nasa tamang lugar ka, gawin mo ang control. Kasi tinuturuan mo nga sila Pero pagdating ng araw, i-guide mo na lang sila. Amen. No, kapag adults na yan, siya na po ang bahala.
Kaya ako, yung burden ko, binigay ko na sa Diyos. Amen? Yung mga kapatid ko, burden ko, hindi, nakakilala na sila, pero nagluloko yung iba. Pastor ako Diba? Ang demon, sasabihin niya sa akin, si Satan sasabihin niya sa akin, how could you be a pastor and you let your siblings do this? Malalaki na sila. Bahala na sila sa buhay nila. Parati ko silang nire-remind, sinirang ko na sila when they're still young, and they accepted Jesus, umaatin na sa Bible, sa church, may church na nga doon, so bahala na sila, ipinag-pray ko na lang sila. Amen. Declutter. Sabi mo sa katabi, declutter mo na. Tanggalin mo na yan para mabawasan yung mga isang guhit ng... dumadami yung guhit mo sa dami ng guhit mo, yan mga gusto mong kontrolin sa buhay mo. Yung trabaho mo, ayan yung guhit niya, yung trabaho mo. Yung boss mo, yung boss mo. Gusto mo. Pastor, hanggang ngayon, hindi pa rin ako ini-increasean. Hindi mo makukontrol yung boss mo kung ayaw ka niyang increasean. Lumipat ka ng trabaho. Yun ang kaya mong gawin. Mag-apply ka ng iba. Nagtitiis ako, Pastor, kasi baka may breakthrough dito. Sige, tiis mo na. 20 years ka na dyan. Burden ko pa rin talaga yung boss ko. Talagang kuripot. Kuripot pala. Sige, pag-pray mo. Pero kapag sinabi ng Diyos, go. How long? Sabi ng Lord sa kanya, how long ka magtitiis dyan, magtsatsaga dyan? Pwede ka namang i-increasean ng Diyos. Pwede ka namang i-promote ng Diyos. You cannot control a lot of things. Tandaan natin yan. Amen. Even the weather, you cannot control. Winter na naman, pala na naman, pinagpala talaga. Diba? Naiinis ako sa mga nagre-reklamo, nagpo-post sa Facebook na, ako pala, nag-post pala ako, sorry. Kung nakita nyo yun, nagpapala ako. Pero I enjoy it. It's just for fun, no? It's for entertainment purposes only. Okay? Kaya parang nahihirapan ako. Pero I love it. Why? Exercise. Kaya yung iba nagko-complain, na naman, kaya naman, no, pinili nyo yan! Pinili natin to. Amen? Hindi mo makontrol yung weather. Walang bawal magreklamo dito. Tama. Wow, mukhang nabubuhayan kayo Palakpakan nga natin ang Diyos. Kaya ipagpasa Diyos na lang po natin. You can pray. Right? You can pray and fast. Yun lang kaya natin gawin. Leave it to God. Trust the Lord with all your heart. Lean not to your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Trust the Lord. Entrust your kids to God. The more you realize it, the more you pray. The more you trust the Lord. Kasi the more you want to control a thing in that area, the least you trust the Lord in that area. I will repeat, maganda yun. Okay, the more you control a thing or a person in that area is the least that you trust the Lord in that area. Tagalog para mas masaya. Amen? Habang tayo ay control ng control sa isang bagay, doon naman bumababa yung level ng ating pagtitiwala sa Diyos. Right? Kung sa finances natin, we control our finance, we control everything we control, and then we ended up na parang wala na tayong trust kay God. At sinasabi natin, Lord, paano ba to? Akong bahala sa iyo. Nawalan ako ng trabaho. You cannot control it. So don't worry, I will give you double portion. This year, nawalan ka ng trabaho last year, hanggang ngayon wala ka pa rin trabaho, bibigyan ka ni Lord ng mas magandang trabaho. At kung may trabaho ka na ngayon at ayaw mo na yung trabaho mo, maghanap ka ng bagong trabaho. Amen. Amen? Amen? Si Lord nang bahala sa iyo. Pastor, 1 buwan pa lang yung trabaho ko, magtagal ka pa dyan. Ikaw naman, ang bilis mong bumigay. Amen? Pray ka lang. Bakit? Si Lord ang bahala. Huwag kang control freak. Sabi mo sa katabi, do not be a control freak. Amen? Do not control your husband. Sorry. Ba't biglang napaganon yung kamay? Do not control your... Diba? Parang yung sabi ng Lord, mga kalalakihan. Lahat ng mga hindi kinokontrol ng asawa sa kanan. Lahat ng mga kontrol ng asawa sa kaliwa. Lahat nagpuntahan sa kaliwa.
nag-iisa yung nasa kanan. In-interview ho ni San Pedro, sabi niya, believe ako sa iyo. Bakit ka ba nandito? Sabi ng asawa ko, wag kang pupunta sa kaliwa, sa kanan ka lang. Amen? Kaya ho ako sa bahay, ako nasusunod. Pag sinabi kong maglalaba ako, maglalaba talaga ako. Pag sinabi magtutupi ako, magtutupi. Madalas kong paluhurin si pastora. Amen? Lumulod siya. Saan ka dyan nagtatago? Labas! Amen? Uy, joke lang po yun Baka isipin nyo, siguro yung asawa ni pastora, si pastor under desire. No, I'm just kidding. Amen? May camera ba rito? Praise the Lord. Okay, so, number 2, how to declutter. Number 2, how to declutter. Let go of bitterness. Bitterness. Ano ba yung bitterness? Bitterness is when you couldn't accept, hindi mo matanggap yung ginawa ng tao sa iyo. And because of that, you become angry and bitter. Pag nagpo-post siya sa social media, galit na galit ka. Bakit? Di pa nagbabayad ng utang kung ano-anong pinupost ng gagandang mga kotse ko. Tapos ang laki ng susi niya. Para namang magkakasya sa sasakyan yun. No? At tuloy, no? Nagbi-build up ito ng anger, ng bitterness. Forgive. Yan ho ang advice ko sa inyo, magpatawad na tayo. Amen? No, kapag may nakagawa ng mali sa iyo, patawarin mo na. Forgive. And, you know what, brothers and sisters? Only God has the capacity and power and potential to forgive and forget. I will repeat, ang Diyos lamang ang kaya niya magpatawad at lumimot. Because He chose to forget. Diba? If He deals with you, hindi niya iniisip, wala na, hindi niya na inisip yung nagawa mo noon. Ganyan po tayo sa Diyos. Kaya pag lumapit ka sa Diyos, huwag mo na ipapalala yung kasalanan mo. Lord, narito naman po ako, humingi na naman po ako ng tawad. Patawarin niyo po ako sa aking mga nagawa. Ba, anak, kada lumalapit ka sa akin, humingi ka ng tawad 5 years ago po yun. 5 years ago na yun, di ba? Tinubos ko na lahat ng kasalanan mo. So just enjoy my presence. Ask for a direction, ask for a revelation. Enjoy my presence. Worship me, enjoy me. Hindi, Lord, forgive me. Humingi ko ng tao sa iyo para mamaya, Lord, dahil may gagawin akong kasalanan ngayon. Advance na po, Lord. Pinatawad ka na ng Diyos at kinalimutan niya na yan. Kasi hindi siya pwedeng fellowship sa iyo kapag naalala pa rin niya yung kasalanan mo. Kaya He chose to not remember your sins. I will remember your sins no more. Yan lang Diyos. Pero tayo, maalala talaga natin. May lumapit sa akin, Pastor, pinatawag ko na siya. Pinatawag ko naman na talaga sila, hindi na masama ang loob ko. Ba't ko umiiyak? Pag naalala ko lang po, pero alam ko sa puso ko, pinatawag ko na. Ano ba yung ngipin niya? Sister, ako, ang tunay nagpapatawad, wala na. Hindi mo na naalala mo pa, pero hindi na masakit. Amen? Kaya bumalik ka na lang sa akin kapag hindi na masakit. O Pastor, nandito ulit ako, pero ayun, lumuluha ka ulit. Alis ka muna. Naalala mo pa rin, amen? At masakit pa din. Dapat pag naalala mo na, hindi na masakit. Salamat sa nag-amen, Brother Alexis. Thank you so much sa life mo. Okay? Forgive. Yeah, you might not forget, but eventually the pain is gone if you let go of that bitterness in your heart. Kinagat ho ako ng ng putakti, ng bubuyog. Namaga. Nakita ko, namaga, no? Back in the Philippines, nung ako yung mga teenager pa, laki. Alam mo ginawa ko, inalagaan ko. Lumaki ng lumaki. Bang inaalagaan ganyan, lumalaki. Tapos,
I found out na marami pa palang kagat dito, hindi lang doon. Ang laki na ng bisig ko. Sabi ko, ointment, lagyan ng ointment. Vicks, lahat na ho ng sakit na gagamot ng Vicks eh. Ubo, Vicks. Di ba? Pneumonia, Vicks. Sakit sa tiyan, Vicks. Sipon, Vicks. Yung iba, nilalagay pa sa ilong, nilalagay Vicks. No? Lahat, sakit sa ulo, Vicks. Kagat ng bubuyog, Vicks. Wala, hindi na galing. Alam mo ginawa ko? Hinayaan kong maghilong, hinayaan kong gumaling mag-isa. After 1 week, gumaling. 3 days, 4 days, gumaling. Nawala yung pamamaga. And then, kinagat ulit ako ng bubuyog. Na naman, after few months. Sabi ko, hindi na ako papayag dito. 1 linggo na naman to. Kahit ilagyan ko pa ng Vicks. Ang ginawa ko, nag-explore ako. Tinignan ko. Malinaw pa yung mata natin nung araw. Ngayon, pag nagbasa na ng cellphone, 40 na eh. No? Pero malinaw pa, may nakita kong butlig, may nakita akong parang maliit na needle. Pinisil ko ngayon, pinisil ko hanggang lumabas. Pag ganyan ko, parang needle nga talaga, pero unseen in your naked eye. At ang nalaman ko, ito pala yung kanyang sting, yung buntot niya. Naiwan sa balat ko. Kaya it caused swelling. Kailangan mawala. After a few moments, nawala na yung pumamaga. Nandun pa rin yung sugat, nandun pa rin yung kagat, wala nang pamamaga. Happy na. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi, nasaktan ka. Tignan mo, mahirap magsalita mo walang kausap, kapatid. Sabi mo, nasaktan ka. Pero huwag kang mag-alala. Pwede na mawala yung sakit. Amen? Patawarin mo lang siya. Pag pinatawad mo na, buong buo sa puso mo, mawawala. Tutulungan ka ng Diyos. Amen? Amen? Tama po ba? Ito, may issue kasi tayo sa utang na loob. Yan ang problema natin eh. Tayo mga Pilipino, kapag may nagawa tayo sa isang tao, we are expecting him or her to at least return it. Please lang po. Hanggat maaari, ang utang na loob ay iiwasan natin. Hayaan mo siya ang ma-realize niya na may utang na loob siya sa iyo, hindi yung ikaw yung magsasabi, may utang na loob ka sa akin. Tinulungan kita. Dati ampas lupa ka, dati ganito ka, dati ganyan ka. Dinala kita sa Canada lahat, provide ko visa, pati spousal visa, tayo lahat. Tapos ngayon, ito isusukli mo sa akin. Ayun, bitter ka na. Amen. Hayaan mo siya. Kaya nga minsan may tinutulungan ako, nakalimutan ko na. Bakit? Kasi ayoko mag-ganun eh. Ayoko yung ganun. I don't know. Maybe, ganun ako. Pero it helps. Right? Kapag may nagawang ka na mabuti, lista mo na yun sa tubig, pare. Okay na tayo dyan. Wala kang utang na loob sa akin. Pero pag tinanaw niya utang na loob sa iyo yun, praise God. Pero kung hindi, it's fine. Bati pa rin tayo. Kahit di mo na yan suklian, okay lang sa akin. Kasi alam ko naman, susuklian ako ng Diyos. Dahil ginawa ko yan para sa iyo, pero para sa Diyos ko yan ginawa. Palagpak nga po tayo sa Diyos. Come on. Di ba it's liberating, right? Mas maganda yung ganung buhay. Kaysa yung, ang dami mo nilalagay sa puso mo. Ang dami ko ng mga tinulungan ko to. Yung puso mo ngayon, punong-puno. Tinulungan ko to. At pag it's payback time, ay hindi nakabalik yung lahat yun. Magagalit ka ngayon. Ako ang tumulong sa iyo. Sabi ni Samuel, ako nag-anoint sa iyo. Tinulungan kita paano mag-umpisa maging hari, maging tamang leader. Itinuro ko sa iyo step by step at pinaunawa ko sa iyo mga Israelita, ganito mga style nila at ganito mo sila i-treat. Ito tinuruan ko, SOL 1, SOL 2, SOL 3. Alam niyo yun? School of Leaders 1, 2, and 3. Dinaan ko kayo lahat. Dinaan kita sa mga ganito. Tinulungan kita. Tapos ito pa ang isusukli mo. Sama ng loob nung leader, si Samuel.
Hinga na malalim, kapatid. At ibuga. Kailangan mo mag-release. Kung may nagawa ka ng mabuti sa ibang tao, ginamit ka lang ng Diyos. Dahil nandun ka sa nandun ka sa posisyon. At hindi ka ba natutuwa? You are blessed to be a blessing to other people. Dapat matuwa ka. Kung hindi mamasuklian yan, okay lang. At least nagamit mo yung blessing na binigay sa iyo para itulong sa ibang tao. Palakpak nga po sa Panginoon. Okay? Okay. Isaiah 43 verse 18, matatapos na tayo. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Sabi niya, huwag mo nang isipin pa lahat ng naganap. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Kagawa ako ng bago gumawa ng bagong bagay ang Diyos sa buhay mo, you have to let go of that bitterness. And lastly, number 3, let go of regrets. Let go of regrets. While bitterness is a feeling of anger and resentment that builds over time, regret is a feeling that focuses on actions that have or have not been taken. Kung ang bitterness, yung galit na galit ka, yung regrets naman, ito yung nakafocus ka sa mga dapat mo sanang ginawa o dapat niyang ginawa. Na dapat yun ang aksyon niyang ginawa. So ikaw naman, regrets, nandyan sa puso mo. Dapat kung nag-aral lang sana ako ng mabuti. Nurse sana ako ngayon. PR pathway. Ang taas pa ng sahod, di ba? Kaya lang, nagbulak-bulak ko noon eh. Kaya education ang kinuha ko, teacher. O yun, dami kong regrets. Kung sana nag-asawa ko ng tamang edad, hindi maaga. Isa naman sana, maaga ako nag-asawa at nag-anak. Ang daming regrets sa buhay ba? If only I did this correctly, if only I live a life na talagang nag-invest ako sa future ko, sana hindi ako ngayon ganito, 45 years old na ako, 50 years old na ako, at wala. As in, walang ipon, lahat. Tapos na yun, regrets, tapos na yun. Let go of your regrets, brothers and sisters. Why? Kasi I have losses, Pastor. I have a lot of losses. My health, my finances. Kapatid, I'm telling you a secret. Why? There's a double portion coming. May double sa iyong trouble. I think, brother, this is my last verse. Zechariah chapter 9, 11 to 12. Zechariah. Gustong-gusto ko ang Zechariah. Why? Kasi Zechariah is Pangasinan. Zechariah. Sikalatan. Sikatutan. Zechariah. Zechariah 9:11. 11 muna, brother. Thank you so much. Salamat. Palakpakan natin ang ating mga multimedia ministry. At ang social media nyo, nakita ko yung ganda ng mga, ninyo, palabas. Amen. Pangsini na. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Upgrade na. Amen. Kaya sabi mo sa katabi, praise God. Thank you, Lord, sa buhay mo. Hallelujah. Okay, Zechariah 9:11, verse 11 to 12. As for you, let's read. As for you, also because of the blood of your covenant, I will set your prisoners free from the waterless pit. Return to the stronghold, you prisoners of hope. Even today, I declare that I will restore double to you. I prophesy, brothers and sisters, if you will just let go of your resentment, regrets, and your bitterness, our bitterness in life, and also control, pag nilet go mo na yan, ibabalik. Ano man ang losses mo, ano man ang nawala sa iyo, sabi mo sa katabi, ano man nawala sa iyo,
Ano man ang nangyari in the past, babalik ng Diyos twice as much as what you've lost in the past. Amen. Sino dito gusto ang kanyang sahod maging, instead of 25, maging 50 per hour? Doble yun, right? Doble yun, tama? Oh, sige. But you have to let go of that boss na nag-abuse sa'yo for your first 2 years sa Canada. Sir, talaga hindi ko talaga makalimutan pag nakita ko mukha niya. Kaya tagal ko na nga, ayaw ko na nga makita mukha niya. Pero lahat naman ng makita mo, mukha niya. Sinaalala mo eh. Hanggang ngayon, nasa puso mo pa rin. Patawarin mo na siya. Amen. Let go of bitterness. Let go of your past hurts. And let's just celebrate the goodness of God. Masaya lang tayo. Amen. Leave it to God. Trust the Lord. Manalangin tayo parate. Our church right now, by the way, I just want to tell this, that we have entered the 21 days of challenge. It is prayer and fasting, plus yung devotional, reading the Bible. Okay? And the last is prayer of 3, invitation. Mag-i-invite sila after the 21 days of fasting and praying and reading the scripture and doing the devotionals for the whole 21 days. They will invite 3 people at least sa church. Amen. Ang ganda. To level up their spirituality. 21 days of fasting. Why? Kasi it increases your trust in the Lord. Amen. Para lahat pinapasa Diyos mo. Sabi mo sa katabi, ipapasa Diyos mo na siya. Ipagpasa Diyos mo na yung trabaho mo. Ipagpasa Diyos mo na yung PR mo. Ipagpasa Diyos mo na yung papeles mo. Ipagpasa Diyos mo na yung check-up mo, yung health condition mo. Si Lord na ang bahala. Amen? Amen? Tumayo po tayong lahat. Come on. Will you please raise up your head and let's thank God. He's been so good in our lives. Ang buti ng Diyos sa buhay natin. Come on. As you lift up your eyes, close your eyes. I want you to thank God. Instead of complaining, instead of bitterness, instead of mourning, come on, lift up your voices and thank God. Lord, thank you so much for all that you've done in my life. You've been so good, Lord, ever since day 1 pa. Mula nung nagkaisip ako hanggang ngayon, you've been so good in my life. Lord, I choose to see the positive. I choose to see what you are doing in my life. Not, hindi dun sa mga negative, hindi dun sa mga hindi nangyari, hindi doon sa mga nanakit sa akin, kundi Lord God, ginagamit mo ang lahat ng bagay sa buhay ko to fulfill your purpose in my life. And I know that in all things, God works for good to those who love God and to those who are called according to His purposes. Come on, lift up your hands. You have been so good. As we sing this song, speak to the Lord and declare. Come on, sing it. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. So sing it with all your heart, declare it. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Lord, through the years of our lives, oh God, Lord, even sometimes we experience lack. Panginoon, you are our provider. Lord, we have experienced sickness and disease, but you've been our healer. Lord, even if there's no way, sometimes our mind questions your ways, but you
always on the right time, and you are always making and paving a way for us, Lord God. You are a way maker sa buhay namin. Panginoon, you've been so faithful. Lord, faithful ka noong pa man hanggang ngayon. Di ka nagpabaya sa amin, sa pamilya namin, sa mga anak namin, sa asawa, sa relasyon na mag-asawa. Lord, you've been so faithful in this church, oh God, through the years. And you will continually be faithful sa buhay ng mga JCT people here in Toronto, Father. Thank you, God. Come on, the best clap for Jesus. Hallelujah. Come on, come on, come on. Mas may lalakas pa dyan. May kasamang sigaw. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! So good to me. God! God, I can't believe How you how love you love me. What a friend you have been. so good! So good to me. God! Oh, God, I can't believe how you love me. Thank you, Jesus! What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. For those people who came here, and you really want a breakthrough from the Lord will not fail you right now. If there's sickness and disease in your physical body, I want you to place your hand on that part of your body that has sickness. Kung yung ulo mo, kung yung kidney mo, kung yung baga mo, puso mo, ilagay mo ang kanang kamay mo at dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. I rebuke that sickness to leave that body in the name of Jesus. I command all the demon of sickness and disease, leave in Jesus' mighty name. And I ask God, your healing, complete healing in Jesus' mighty name. Come on, receive your complete healing today. Receive right now. May masakit ang balakang, masakit ang balikat, masakit ang ulo, ang katawan, somewhere mayroong arthritis. Receive your healing today, right now. Receive it right now in Jesus' mighty name. Come on, receive your healing. This year is the year of your healing. This year is the start of having a healthy physical body to serve the Lord better, to serve God with all your strength. God wants you to serve Him with all your strength. Lord, I receive my healing. I receive my strength. I receive my physical healing in Jesus' mighty name. And for those people who are praying for financial breakthrough, come on, lift up your hands to God. Ang Diyos hindi magkukulang sa buhay mo to provide for you. He can use a lot of resources because He is your source. He has a lot of hands. Maraming paraan ng Diyos to provide for your needs. Receive your provision today. Walang trabaho, magkakatrabaho sa pangalan ni Jesus. Walang increase, magkaka-increase sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, Lord God, hallelujah. As we let go of all, hallelujah, the things that hinders us, the things that brings us down, in Jesus' mighty name, we welcome your blessing. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Come on. For your forgiveness. For your salvation. You paid the price I couldn't pay.
Come on, pwede mo pagsambitin. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything, Lord. Thank you, God, for showing your kindness, your goodness to me, to my family. What a friend. Thank you, Jesus. So good. Thank you, Lord. We bless you, God. Hallelujah. We receive today everything, Lord God, that was imparted to us spiritually, we receive today. Do not let the devil, the enemy, Lord, to steal from us the blessing, spiritual blessing that we receive. Lord God, seal it with your Holy Spirit in Jesus' mighty name. And Lord, thank you so much. Come on, the best clap for God. Hallelujah. Sige, pasalamatan natin ang Diyos. Ibalik ang papuri. Thank you, Lord. God, I can't believe. Hallelujah. What a friend you love me. Hallelujah. Before we sit down, okay, in Second Corinthians chapter, First Corinthians chapter 11, if we have chapter 11 verse 23. First Corinthians, before we partake the Holy Communion, 11 verse 23. For I receive, okay, and let's read. For I receive from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed, took bread. Verse 24. And when he had given thanks, he broke it and said, take it. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. Sabay-sabay po natin. Taas po natin. Lord, thank you so much for the bread. Thank you, God, for dying on the cross for us. Your body, Lord God, was wounded, 39 plus 1 stripes, 40 minus 1 stripes, Lord God. It means all the physical condition of a human body during the times of Jesus. Lord, lahat ng sakit karamdaman ay amin po tinatanggap ang kagalingan mo because of your body that was beaten in the cross for us. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Come on. Let's continue verse 26. For as often as you eat the bread and drink this cup, you proclaim the Lord's, 25, sorry. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Taas po natin. Father God, thank you for the blood of Jesus Christ that was shed on the cross for our forgiveness and cleansing of our conscience. And this is what we receive, the covenant of your grace. Habang iniinom po namin, Panginoon, it will always be remembered the things that you have done for us. Thank you, Lord, in Jesus' name. Sabay-sabay natin inumin. God, we thank you. We bless you. Thank you, God, for the communion. Thank you, Lord, for your body and for your blood. In Jesus' mighty name, amen and amen. It's about